Hello, hello. So, for today's video, yan, mag-i-steak tayo. Lalagyan ko lang siya ng konting oyster sauce. Sauce. Both aside. Yan. Hindi siya masyado makita kasi ang hirap mag-video habang nagluluto, in fairness. At hawak mo yung camera. Yan lang yung lalagay ko. Oyster sauce and pepper. Yan. Hintayin yung pepper, ang tagal lumabas. Kasi nga mahirap, kumawak ng cellphone at the same time, magbud-bud-bud-bud, maglamas-lamas. Yan. I-steak ko siya. Ako lang naman ang kakain yan. Yan. Wala akong butter yan. Alam niyo naman na, kung nanonood kayo ng vlogs ko, ay kulang-kulang ang aking mga condiments and etc. dito. Mga ingredients. Yan. Nagpiga rin ako nung, ano matawag dyan? Lemon or lime. Yan yung sausawan. Tapos nilagyan ko ng konting Knorr seasoning. Konti lang. Kaya grabe ang asim niyang sausawan na yan. Mas nalasahan ko pa yung asim kaysa dun sa steak. Siyempre, hindi mawawala yung sili. Yan. Pisat na pisat talaga yung sili dahil. Dinagdagan ko pa uli. Yan, sige, gusto mo maasim, ha? Yan, tapos yan, niluto ko na yung steak. Nilagyan ko siya ng yan, 2 piraso ng bawang. 2 butil ng bawang. Then, right after that, syempre, biniling ko na siya. Few minutes lang parang around 5 minutes to 7 minutes. And, voila, done. Yan. Malambot naman siya. May ibang part lang na ewan ko ba't parang tumigas. Dinapat ko talaga siya sa silag ng araw para kita yung natural color. Hindi talaga kasi kung masyadong ma-filter Gusto ko kung ano talaga yung kulay. As much as possible, ha. I like it to be raw, normal, ganyan. Kasi hindi talaga ako fan ng reality versus expectation. Yan, pinapakita ko. Fineflex ko yung steak. Sige, asim. Pinipigilan ko yung asim pero maasim kasi yung sausawan. Yung ibang steak, yan hiniwa-hiwa ko na. Gusto ko naka-prepare na. Ayoko na yung kakagat-kagatin pa. O nakita mo, fail pa nga. Makunat-kunat pa yan. Pero karamihan ng part, matino naman, tsaka malambot. Yan. Ayan, malambot naman yan. Mainit lang. Nangunguya at nalulunok ko naman. Kasi kapag alam ko yung chewy siya, yung hindi nalulunok, luluwa ko talaga yan Hindi para pahirapan ko yung mga internal organs ko sa pagdurog ng mga bagay-bagay. Pero talaga, kahit ang red meat ay hindi ganun ka-healthy sa katawan, although may mga nakukuha ng masustansya, ang sarap talaga ng beef. Yan, habang lumalamon ako, the usual, yan, nanonood ako ng vlog. That time, ang pinapanood ko yung kay Carlo Aquino, kay Luis Manzano vlog. Ayun. Pero mostly talaga ang gusto ko yung comedy na vlog. Kaya in-skip ko rin yan. Naghanap din ako ng ibang vlog na lagi makakapagbigay sa akin ng good vibes, happy thoughts. Yun. Ganun kasi talaga pag OFW kayo Ikaw yung gagawa ng ikakalungkot at ikakasaya mo. Pero syempre, hindi ko pa rin ini-invalidate yung mga feelings ng ibang OFW na hindi kaya yung paano yung ginagawa ko as an OFW. Hindi porke sinabi ko, applicable sa lahat. That's it. May kanya-kanya tayong POV and experiences. Basta ako masaya ako sa ganyan. Kasi ang layo ko na sa family ko, hindi pa para stressin pa yung sarili ko. Di ba, pili-pili ako ng mga papanoorin habang kumakain.
Ay, thanks. Salamat sa Ama talaga. Yan, pinakita ko pa sa inyo kung anong pinapanood ko. Nilipat ko kay Lassie and Petit. Ayan, yung mga nakaka-good vibes na video and vlogs. Sarap talagang kumain ng steak. Imagine kapag kakain ako ng steak sa labas, kaya mostly talaga kahit sa Pinas, hindi kami mahilig masyadong kumain ng steak sa labas. Kasi compare sa 500 pesos mo sa Pinas, na medyo na makakain na yung buong pamilya namin. Tapos compare sa steak sa labas na nasa 400 pesos isang peraso. Syempre sa bahay ka na lang. O yan, naubos na. Salamat sa panonood ulit ha. Thank you for watching.